Sa nagdaang buwan ay ibinahagi namin sa inyo ang magkasunod na isinagawang paglingap at pagtuturo ng mga salita ng Diyos sa syudad ng Maseru, sa bansang Lesotho at sa King Williamstown, South Africa. Sa unang linggo naman ng buwang ito ng Hulyo ay muling isinagawa ang proyektong Kabayan Ko Kapatid Ko sa Hong Kong. May report si kapatid na Montreville Boy. Dito lamang nagdaang taon ay nasaksiyan dito sa Hong Kong ang mabilis na pagdami ng mga umaanib sa Iglesia ni Cristo. At kahit na gaano kaabala mga kapatid sa kanilang paghahanap buhay sa araw-araw, namamalaging prioridad nila ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Tulong-tulong ang mga kapatid sa pagsaayos ng dako. Pinaghandaan din nila ang musical presentation. Ang kapisahan ng pangsambahayan po ay nagsagawa po ng pagpapanata, gayon din po ng mga programa para sa gayon ay makatulong at makatuwang, lalo na po sa layunin po ng ating tagapamahalang pangkalahatan na makaakay na maraming tao na magbabalik loob sa ating Panginoon Diyos. Bawat pamilya, sa pangunguna po ng mga magulang, ay meron po silang partisipasyon, gayon din sa kanilang mga anak. Kahit na mga kapatid na kabilang sa mga magtatanghal ay nakapag-anyaya ng mga bisita. She's so important po kasi parang anak ko na po. When she was 3 years old, I bring her to church po. Every worship service. So, because this is a big event, makapagsuri po sila. Sa pagsapit ng araw ng proyektong Kabayan Ko Kapatid Ko, ay dumagsa ang mga taong makikinig ng mga salita ng Panginoong Diyos. Sadyang pinili po namin ang July 1 sapagkat ito ang holiday dito sa Hong Kong, sapagkat ito rin po ang turnover ng nakasasakop dati at isinauli na dito sa China. Kaya ang mga kapatid natin ay nagawa nila ang lalong pakikipagkaisa sa inilunsad ng pamamahala na ipalaganap ang mga aral ng ating Panginoon Diyos at marami pang mga tao ang makaunawa na ang iglesyang ito, ang tunay na iglesia na dapat aniban ng lahat ng tao na nag-iibig maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Dito sa Hong Kong, ang napiling pagdausan ng proyektong Kabayan Ko Kapatid Ko ay ang Asia World Summit na makakapaglulan ng malaking bilang na maaaring magsuri sa Iglesia ni Cristo. Ito ay ilang metro lamang ang layo mula sa International Airport. Dahil itinaon na walang pasok dito sa Hong Kong, lahat halos ng mga narito sa Asia World Expo ay mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at ang kanilang mga panauhin. Bawat bilang ay inabangan ng mga dumalo. I think it's fantastic. They're very dedicated and they're obviously enjoying this sort of thing, yeah. And I enjoy it immensely myself. The music especially, I do enjoy it. Bunga ng pagsampalataya sa mga aral ng Panginoong Diyos, marami sa kanila na mga bagong kaanib sa iglesia, kahit ang mga nasa proseso pa lamang ng pag-anib, ang nakapag-anyaya na ng kanilang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Bagamat di po ako nababautismo nakikisa na po ako masipag po ako nakikisa sa pagpapalaganap po ng salita ng Iglesia ni Cristo. Iniimbitahan ko po yung pamilya ko, saka yung mga kaibigan ko po. Ang ilan sa mga kababayan nating naglilingkod sa pamahalaan ay dumalo rin sa aktibidad na ito. Masaya po kami na marami po tayong miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Hong Kong. Actually, meron din po tayong members na sa consulate po. They are all very active po, not only in the church, but also in community activities po. So we can say that they're very important part of the Filipino community here in Hong Kong, both in the religious side and also in social civic activities. Bahagi ng aktibidad na ito ang pagbasa ng mensahe mula sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ito ang paraan upang maunawaan ng tao ang kaparaanan sa pagtatamo ng kaligtasan. Ang pinakatampok na bahagi ng Kabayan Ko Kapatid Ko ay ang pamahayag ng salita ng Diyos na pinangasiwaan ni kapatid na Glycerio Santos Jr., ministro ng Ebanghelyo. Gusto rin naming malaman kung
anong mga pinapahayag ng tungkol sa Iglesia ni Cristo at natutuwa kami at kami na-invite dito. Sa tulong ng mga translator, maliwanag na naiparating ang mga kalooban ng Panginoong Diyos sa mga panauhin na hindi Pilipino. I think it's really smart because I find this church really good. Just found it really cool because I learned a lot. And so I think it's really good to do kind of events. These religions keep helping other people, a lot of people. They don't care about anything, just want to help. That's really good. I learn first about the doctrines because I very like it. Yeah. I will come again to listen when I have another event. I feel very happy and joyful to be here. Yeah, and no more background for this region or this church developments. If ever you'll be invited again, are you willing to join again this kind of activity of the Iglesia ni Cristo? Definitely, I will. Sa pamamagitan ng video link, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos na isinigawa sa Asia World Expo ay maliwanag na napanood at napakinggan sa iba't ibang dako. Mababasa natin sa unang Timoteo 2:3-4 na ang gusto ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitang makaalam ng kanyang katwiran at ng kanyang katotohanan. Ikalawa, mababasa din natin sa Isaiah 43 at talatang 10 na ang kanyang mga hinirang sa huling araw, nais ng Diyos na ipakilala siya na siya ang tunay na Diyos at walang iba-liban sa Kanya. Ang ikalawang dahilan kung bakit puspusan ngayon ang pagpapalaganap sa buong mundo, sa malalaking venue, ito ay proyekto ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Napakasidhi ng kanyang pagnanais na makilala ng lahat ng tao sa buong mundo ang Iglesia ni Cristo, lalo na ang kaligtasan. Pagkatapos ng isinagawang Kabayan Ko Kapatid Ko sa Hong Kong, marami sa mga panauhin ang nagpasya ng umanib sa Iglesia ni Cristo at kasalukuyan ng dumadalo sa mga pagsamba. Ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia ni Cristo Television.